Yo, mga master. Yan yung mga tanong pala ng employer, lalo na sa mga magpapa-interview. Yung mga pangunahing tinatanong lagi ng mga employer sa mga butcher. Number one, yung tell about yourself. Yan ang pinaka maraming nahihirapan ng mga aplikante na nag-a-apply sa kahit saan sino man ang nag-a-apply sa mga company. Yan lagi ang tanong. Tell me about yourself. Kaya doon pa lang pag hindi mo na rin sasabihin mo, talaga mahirapan ka na. Master DJ, Master DJ, Master DJ, Master DJ. Let's go! Halika, tara manood mga kababayan. Sama-sama nating alamin at pag-usapan mga buhay o trabaho at pinagdaanan ng batang Murphy na nabago ang kapalaran. Pero bago yan, ipakilala ko muna ang aking sarili at ang aking pamilya. Russell, Ralph, Liza, ako si Dante, Angela naman ang Master DJ. Sa palengke lang nang galing noon, pero nasa Canada na ngayon. Master DJ, inubog na ako ng panahon, nadapa pero bumangon pa ako. Master DJ, di nakalimot sa Panginoon, kaya binigyan ng pagkakataon. Master DJ, baging butcher sa Canada ngayon, ang batang Murphy na sa Cubao nang galing lang Master DJ. Yo mga master, magbabalik Mr. DJ on TV. Ayun, kamusta pala sa inyong lahat? At ito na naman nagbabalik na naman tayo. Ano ba ang pwede natin pag-usapan sa ngayon? Baka siguro pwede natin pag-usapan ngayon yung ano-ano nga bang mga tinatanong ng employer sa interview. Sabay na interview ng mga butcher. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa akin, sa na-experience ko kasi, sa dami ko ng mga agency na in-applyan. Kahit anong bansa yung Canada, sa UK, nakapagpa-interview na rin ako dyan. New Zealand, siyempre sa Middle East, Dubai, yan. Poland, yan. Pumasa rin ako dyan. Ayun. Lagi naman, first na tinatanong ng mga employer lagi. Kaya, lagi yan, ang mga tinatanong talaga, tell about yourself. Tell me about yourself. Yan. Yan talaga napakahirap na yan sagutin. Kung sa tingin mo lang parang ang dali lang ang tanong, pero yun, yung iba kasi, sa mga naranasan ko, yung iba, yung sinasagot nila, kung ano yung naging buhay nila, hindi yon, yung ano pangalan nila, hindi yon. Pag sinabing tell me about yourself, kailangan dyan, para kasing binibenta mo dyan yung sarili mo sa employer sa company. Yun pag-explain ko, sa Tagalog ba, yun. Kasi sa akin may limang mga words na pinakamagandang sabihin sa employer. Ito, number 1 yan, yung industry use. Kung ano ka ba, hardworking ka ba, masipag ka ba, madali ka bang turuan, tapos sumusunod ka ba sa mga supervisor mo, matulungin ka ba sa mga kapwa kaya trabaho mo. Tapos yung sunod dyan, yung result driven. Yun nga, kung ano ba yung ambition mo, ano yung pwede mong share sa company, yung mga dapat mong gawin para sa kanila na makakatulong para sa company. Siyempre, pag umangat yung company, laking ano rin sa iyo yun, dahil nga sa iyo na may laking pakinabang sa iyo ng company. Tapos yung flexible mo sa trabaho, matulungin ka ba, o pag may sinabi sa bisor mo na
O ganito, gawin mo to, kaya mo ba itong gawin? Kailangan flexible ka. Kahit ano, hindi ka angal. Kasi trabaho yan eh, pinuntahan mo nga trabaho, di ba? Ayun. Tapos number 4, yung goals. Yung ano ba talagang goals mo, yung i-achieve mo after 5 years. Ano ka na ba sa company? Ikaw na ba yung pinakamagaling sa lahat ng staff? Ikaw ba yung isa sa pinakamagaling? Yung bang mga ganun ba? Ikaw na ba yung maasahan ng bisor mo? Kung wala siya, na pwede ka naman niyang i-train. Nga ganun. Yung achiever ka na, yung consistency mo. Tapos, moving forward ka na. Kung dati staff ka lang, ngayon marami ka nang alam. Tapos, yung supportive employee. Kung ano yung mga plano ng bisor mo or manager mo, minsan may mga sinasuggest siya na parang hindi ganoon na pwede niyang gawin ba or dapat nagsasuggest ka rin. Tapos yun, basta yung willing to help ka na kahit anong sabihin sa'yo ng manager, no, kahit hindi ka sabihan or sasabihin sa'yo na tulungan mo si ganito, kahit kung kaya mo nang gawin, pag hindi kayo utusan, gawin mo na para at least tumutulong ka. Yun. Yun lang yung parang masasabi kong pinakamagandang sagot sa yun, describe yourself. Yun ang pinaka-importante. Yun. Yun, ano pa? Ano pa yung mga pwedeng itanong sa'yo ni employer? Sa akin, ano pa yung mga tinanong? Yun, about sa mga nasabi nilang PPE. Yung mga ginagamit nyo sa pag-butcher. Importante yan. Kailangan alam mo yung mga gagamitin mo sa PPE. Tulad ng gloves. Number 1 yan. Yung cup mo. Yung earring. Tapos face shield. Tapos mesh glove. Yan, belly guard. Tapos yung iba-ibang steel, uning steel. Ano pa ba yung mga yan? Diamond steel, polish steel. Tapos kung paano ka mag-steel, ano bang sukat yan? Kasi may mga sukat talaga dyan. So ang kutsilyo mo, ang pahiga, pahiga yan. So 45 degrees, 90 degrees ba yan? So, iangat mo ng konti para maging 22.50. Pag ganun ang hasa niyan. Sa kabila naman, pwede rin 22.50 or 45 degrees. Ganun ang mga tamang hasa. Papaliwanag mo yan, may mga sukat yan. Tandaan mo, 22.50 degrees. O kaya 45 degrees. Tapos, kung ano yung mga kutsilyong gagamitin mo. Nandyan, nakalagay dyan. Karamihan naman dyan yung boning knife. Tsaka yung skinning knife yung ginagamit namin dito. Ano pa ba? Yun. Tsaka yung mga karamihan tinatanong talaga ng employer dyan, yung nakaikot lang yan sa resume nyo. Binabasa ng employer yung mga resume mo mula sa una, kung talagang yun yung mga naging experience mo. Tatanungin ka dyan kung anong year. Kaya dapat memorize mo yung nasa loob ng resume mo. Kasi minsan yung employer nahuhuli niya yung applicant na sa resume, hindi niya ganong kabisado yung nakalagay sa resume niya. Kaya dun pa lang, dapat alam mo lahat yung mga nakalagay sa loob ng resume mo. Para at least, may tatanong niya yun, ikutin ka lang eh. Yun lang naman ang ginawa sa akin, ikutin lang yung mga tanong sa lahat ng resume. Sa loob ng resume mo. Kaya alam dapat yung mga naging experience mo ron, kung anong year yun. Tapos, ano pa ba? Yun lang naman. Tsaka, i-research mo yung company na applyan mo. Para at least, pag tinanong niya, kasama rin yung medyo isasama niya yun para at least meron kang alam sa company na applyan mo. Tapos yung part ng hugs, importante. Siyempre, kailangan alam naman natin yan. Yun lang naman yung mga pinaka-importante. Basta, ang naging experience ko lang talaga yung lagi, yung
Tell Me About Yourself. Kaya kung ako sa inyo, isi-search ko yan sa YouTube kung ano yung mga tamang sagot para sa Tell Me About Yourself. Kasi yan ang pinakamagandang tanong lagi ng employer na kailangan napakaganda ang sagot mo. Ako, ang dami kong sinagot niya sa Tell Me About Yourself eh. Talagang halos na-research ko yan. Talagang lahat ng mga sagot ko puro solid na ano. Search mo lang sa YouTube, makikita mo naman yan. Yun lang naman ang pinaka-importante dyan. Ano pa ba? Yun lang naman ang basta may sagot mo yun, okay na. Yun lang naman na medyo mahirap. Tapos bakit gusto mong tumira sa Canada? Bakit Canada ang napili mo? Yun lang. Yun na yung parang pinaka-basic na lang na sagot para kahit pa paano. Ikutin ka lang ni employer basta laging eye to eye ko lang ng contact ang pag-usap mo sa employer para at least yung mga sagot mo is positive lahat. Basta para lang binibenta mo lang yung sarili mo. Sabi mo masipag ka, hardworking ka. Kahit anong task na ibigay sa'yo, kaya mong gawin. Ganun lang. Ganun lang naman yung mga strategy na naranasan ko sa employer's interview. Kaya huwag kayong masyadong kaya niyo yan. Ako nga kinaya ko. Tsaka marami rin naman akong din na agency na in-applyan. Kaya medyo nasanay na rin ako sa mga sagot. Sa ikot lang yan sa resume nyo. I-review nyo lang yung resume nyo. Tapos yun. Tiwala lang, kayang-kaya nyo yan. Yan, yun. Babalik tayo. Ayun, basta pagdating sa interview ng mga employer, mag-review na rin kayo about lang sa resume nyo. Ilang mapapaya ko sa inyo. Kaya nyo yan at huwag kayong kabahan kasi basta alam nyo yung trabahong butcher, ba't kayo kakabahan? Alam mo yung sasagot nyo dyan. Tsaka pinaka-technique dyan, kung nagtatanong si employer, sagutin mo na sagutin. Kung kaya mo sagutin ng English na solid, sagutin mo lang siya. Kung ano yung mga tinatanong, dagdagan mo lang dagdagan yung mga sinasagot mo. Para at least, yung employer, hindi na yan magtatanong kasi marami ka nang sinasagot. Sabihin mo lang yung mga naging experience mo sa butcher na ina-apply mo. Kung ano yung experience mo. Yun lang naman eh. Gusto niya lang naman malaman kung ano talaga ang kaya mong iambag sa company. Yun lang ang natutunan ko sa pag-a-apply sa dami ng agency na in-applyan ko. Sabi mo lang lahat ng mga alam mo sa trabahong butcher para at least tatatak na sa kanya. Okay pala to. Daldal ka na ng daldal para hindi na siya magtanong. Yun ang pinaka-technique dun. Pag-aralan mo lang yung tell me about yourself, yan talaga ang pinakatanong na kailangan mo magandang sagot. Ayun, mga master, mga idol, mga tol, yun ang bahala. Sana pa-help, pa-support naman dyan, pa-subscribe, pa-share, pa-like na rin. Ayun, hit na rin yung notification bell. Para naman ganahan naman ako ng konti mag-vlog. Kasi sa ngayon talaga, hirapan kami, medyo busy kami, tapos lagi kaming pagod. Hindi rin ako makasunod-sunod na pag-vlog. Pasundot-sundot lang. Kung ano lang yung mga natatandaan ko ng mga pinagdaanan ko noon, i-share ko lang. Para at least na-inspire kayo at may kayong mga idea sa pag-apply nyo. Mga butcher dyan, laban lang at walang problema. Yung mga nag-a-apply, ngayon mga bata pa, dagdagan nyo lang experience nyo, 2 years, 3 years, hindi lang. Yung medyo may edad na, sorry. May pag-asa pa naman tayo. Subukan natin sa UK, sa New Zealand, sa Poland. Tingnan natin, baka sa Europe meron. Ayun. Huwag tayo mawala ng pag-asa, meron yan. Tapos, yun. Sa mga nagpapa-shoutout nga pala, ito, shoutout ko na. Ito sa amin, yung mga tropa ko rito, mga kamaster ko, yan, si Boss Alex, Chito, Luel, yan yung nasa carpool ko. Shoutout sa inyo mga tol. Tapos dito sa bahay, syempre, si Paring Ken at si Mac. Tapos sila Tony, sila Dexter, shoutout kayo dyan. Si si DJ mo, DJ Wangbu, yan. Sa Conestoga naman si Sir JF SJ. Tapos katrabaho ko rin sa linya namin si Bordit. Shoutout sa iyo mga tol.
Ito naman kagagabi, meron kang ako nakausap na sa Davao. Na-hired na raw sila ng Crustoga. Baka by December or November. Flight na sila. Nakapirma na sila ng contract. Yun. Congrats sa inyo. Ito, shoutout sa iyo. Romar Ben. Alejado. Wilmar Estrella. Si Romy Jean. RBJ Piningon. Paul Brehente. Si Angel Regino. At Ryan Olalo. Yan. Shoutout sa inyo mga tol. Yan sa Davao. Salamat, nakikita nyo rin pala ako dyan. Alam ko, hindi ako nakikita dyan sa part na yan. Yan, shoutout sa inyo. Kita-kits tayo dito sa Canada. Good luck sa inyo. Palakas kayo dyan. Pa-condition kayo. Mahirap ang buhay dito sa Canada. Ang hirap ng work dito. Akala lang ng mga iba is na napakadali na, pero mahirap. Kita mo, ang katay namin ni sabihin mo na lang lagi 14 o 15,000. Ating sa dalawa yun, AM, PM. So, magiging 6,000. Tapos, sa dalawang linya, sa linya ko, dalawa kami. Kung 6,000 yun, di tag 3,000 kayo maghapon. So, ang hirap nun. 3,000 dadaan sa kamay mo. Kaya, Sabado, Linggo, buti ka pa, nakakapahinga kami. Kung may sideline nga Sabado, Linggo, bakit hindi? Kaya lang, talagang gulpi na. Yun, ayan. Shoutout sa mga lahat ng butcher dyan. Apply lang kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kaya yun yan, ako nga, ang dami ko ring pinagdaanan na in-applyan. Hindi naman din ako natinag. Bagkus lahat ng mga nag sa akin, umayaw, nag-reject. Sila yung naging inspirasyon ko para makapunta rito sa Canada. Hindi ako nagpatalo na nireject nila ako 1, 2 times, 3 times. Sa iba, try lang ng try. Banat lang ng banat, buhay ka pa Habang may buhay, may pag-asa. Yun lang naman yun. Yun. Kaya, salamat. God bless po sa inyo lahat. Naway nakatulong tong pagbablog ko at mga upload kong video. At sa mga bagong sibol ng mga aspiring butcher. Good luck sa inyo at sana galingan nyo. Subscribe na lang ako mga master. Maraming salamat po at God bless. Kita-kits po tayo ito. Mr. DJ TV. Paalam hanggang sa susunod na pagkikita. Mag-subscribe ka na para di ka huli sa balita. I-comment mo lang kung anong gusto mong pag-usapan. Bibigyan ng kasagutan na numan ang katanungan. Mr. DJ on TV. Mr. DJ on TV. Mr. DJ on TV. Mr. DJ on TV. Tapos seaweed 3. Tig-isa tayo. Gusto niyo seaweed? Sige, tikman natin. 3. Sushi. May sushi din mo? Ano pang masarap? Subukan mo to. Ano? Baka may... Ano pa kuya ba? Dagdag kang pagkain. Ikaw na bala na kuya. Chicken skewer. Parang barbecue yata ito. Barbecue chicken. Yan, pwede. Masarap yan. Ha? Parang barbecue chicken yata. Ilan to? Gag-iwas ko Mga kapwa ko yung nag-iwas. Pag pinatulo na siya, sinuntok na yung mga residente natin. Ano ba dyan sa... Saan din? Banda? Redo Carong. Diyan lang sa Victoria East.